Ops, wait lang, wag ka muna mag-scroll. So, syempre, magbibigay mo tayo ng word of the day. At pag-usapan natin ito tinatawag nating trial by ordeal tsaka yung trial by combat natin. Actually, yung ating trial by ordeal tsaka trial by combat ay pareho silang mga traditional method of lie detection. So, ibig sabihin, bago pa man dumating yung ating polygraphy or yung ating polygraph instrument na ginamit natin para mag-conduct ng polygraphy to detect mga physiological changes sa katawan ng isang tao, bago pa man dumating is merong nauna sa kanila at ito nga ay kasali doon yung tinatawag nating trial by combat tsaka yung trial by ordeal. Ito yung mga traditional method of lie detection. It means ito yung ginagawa nung unang panahon para malaman kung ang isang tao ay inosente nga ba or guilty sa pag-commit ng krimen. Pero ang pinagkaiba nito, pag sinabi kasi nating trial by combat, ang nangyayari dito is ganito. Ang isang suspected person, okay, ay magkakaroon siya ng duel or ipapalaban siya sa isang gladiator. Pag sinabi nating gladiator, the strongest army sa isang lugar, specifically in room, ginagamit nila to. Noong unang panahon, kunwari ikaw ay naakusahan at para mapatunayan kung guilty nga ba or inosente ka, ang mangyayari ay ipapalaban ka or ipapaduel ka sa isang gladiator at kapag ikaw ay manalo, ikaw ay inosente. Pero pag ikaw ay matalo, ikaw ay guilty. So yun yung paraan nila dati. Medyo nakakatawa nga siya. Paano ka mananalo? Yung kalaban mo, isanay na sa labanan, di ba? Pero pag sinabi naman nating trial by ordeal, iba naman yung ginagawa dito para malaman the innocent or the guilty ang isang tao sa pag-commit ng krimen. Ang ginagawa sa trial by ordeal is nagkakaroon sila ng mga painful and mga dangerous examination to determine the innocence or the guilt of the person. So, example natin, yung isang tao na naakusahan ay pinapalakad siya sa apoy. Kapag siya ay mapaso, ay guilty siya. Pero pag hindi siya mapaso, innocent siya. Or else, merong tinatawag na ordeal of hot needle. Ibig sabihin, tutusukin yung labi mo ng needle at pag dumugo iyon, guilty ka. Pero pag hindi dumugo, inosente ka. Medyo nakakatawa pa din siya pero wala tayong magagawa kasi ginagamit nila nung unang panahon yan sapagkat wala pang korte dati. So to determine the innocence of the person or guilty ba siya, ginagawa nila ng trial by ordeal. Pero meron kasi siyang twist kung bakit ginagawa nila yon. Kasi yung ordeal kasi natin, it is came from the word diindicum, which means miraculous decision. Kaya pala yung isang tao, pinapalakad nila sa apoy, tinutusok yung labi ng needle, kapag dumugo, guilty, pag hindi dumugo, inosente, or kapag mapasok, pag pinapalakad sa apoy, guilty, pero pag hindi napasok, inosente. Ang ibig lang parang sabihin nun is miraculous decision. So ibig sabihin, pinaubayan nila sa Panginoon yung decision. Kaya kasi naniniwala sila na kapag ikaw talaga ay inosente, kahit palalakarin ka man sa apoy, ay hindi ka mapapaso dahil poproteksyonan ka ng Panginoon. Kaya medyo may sense din talaga yung ginagawa nila nung unang panahon. Kaya tandaan lang po natin, uulitin ko, ang trial by combat at trial by ordeal, sila po ay mga traditional method of lie detection. Ibig sabihin, mga lumang pamamaraan para malaman natin kung isang tao ay guilty nga ba or inosente sa pag-commit ng krimen. Pero dito sa trial by combat, nagkaroon lamang siya ng duel from the word of combat. Ibig sabihin, ipapalaban po tayo doon sa strongest gladiator sa kanilang lugar. At yung atin naman pong trial by ordeal, painful and dangerous examination naman po yung ginagamit natin. Pero ulitin ko po, ang ordeal po, it is came from the Latin word diindicum, which means miraculous decision. Sana nakatulong sa inyo yan. At syempre, ito pa yung lingkod, your Mr. Today, Emmanuel Damasor Suman, Bilas Saber Colors, CBRC National Tour, and Regis Colors. God bless you all, have a nice ahead. Thank you so much. Yan, tingin-tingin muna kayo sa sa paligid ng nasa bundok tayo ng CKO. Yan, kasama natin si Sir Ken. Yan, sir. Thank you so much.